Do you believe na ang greatest message na natanggap ng mankind ay ang gospel? God intervened into His creation in order for us to be saved. Do you believe that? Why is that? Napilit pa nating minamanicure pa rin ang gospel if that is the absolute truth na kailangang marinig ng tao. Bigyan mo ang Diyos ng 4 months trial. Pagpapalain ka, parang bargaining agreement. Can you believe that? If that is the absolute truth, bakit kailangang i-manicure ang gospel? Bakit? Ang command is to proclaim. Proclaim, preach the gospel. Ang Greek word nun ay keriso. Ano ibig sabihin ng keriso? To publicly and authoritatively announce or declare God's message, God's deeds, God's law, and the good news of salvation. In short, you are a herald. Ano pong trabaho ng herald? Pag ginamit yung Greek term na keruso, ito po ay pumapatungkol sa herald ng king. Darating yung king, mauuna yung herald, itabi nyo yung daan, dadating yung king. Kapag meron ng anak yung king, lalaki, kasunod sa lineage, i-announce yun ng herald at ang buong community ay mag-celebrate dahil magkakaroon pa rin ng continuation ang kingdom ng isang mabuting king. Pero anong problema na pwedeng kaharapin ng mga herald? Pananagutan mo ang lahat ng sasabihin mo at hindi mo sasabihin. Mananagot ka sa sasabihin mo at hindi mo sasabihin. Grace increases with faithfulness. Judgment increases with rejection. Tandaan natin, sa evangelism, gaano man kaunti yung naikayat o wala, si Jesus ang nag-glorify dyan, hindi tayo. Hindi tayo nag-evangelize to gather community, but to give glory to Him. Ang evangelism ay may iisa lamang na audience, at yun ay si Jesus. Ang liwanag, si Jesus at ang gospel, ay magliliwanag sa atin upang magbigay liwanag din po sa iba. We are called to be under His covenant community. Hindi tayo makapagliliwanag dahil gusto natin. Ito ay dahil kay Jesus. At dahil ito'y mula kay Jesus, nararapat na manampalataya tayo na kaya tayo nagliliwanag ay dahil tayo ay nasa liwanag. Hindi na po tayo takot sa dilim at lalong hindi na tayo kabilang pa sa mga taong takot sa liwanag. Hindi sapat ang panlabas na anyo ng pagiging bahagi ng iglesia. Darating ang araw na ang ating puso at tugon sa salita ay haharap sa liwanag ng Diyos. Huwag po nating ipagpalit ang panglabas na pagiging Kristiyano sa tunay na pananampalataya at pagsunod. Ang covenant community ay ang mga tumanggap ng salita kaya't sila'y lalong mananagot kung hindi sila tutugon. Kung tapat kang nakikinig, lalo kang bibigyan ng Diyos ng pagkaunawa at lalago ka. Ngunit kung ikaw ay nagbibingi-bingihan, darating ang panahon na ang liwanag ay mawawala sa iyo. Maaaring nakaupo ka pa sa simbahan, ngunit wala nang liwanag sa puso mo. At let me get that straight, hindi kaligtasan ang nawala sa iyo dahil never kang nagkaroon ito. Ang mawawala sa iyo ay ang hypocrisy nananampalataya ka sa gawa ni Jesus. Subalit ang totoong mas pinaniniwalaan mo ay ang iyong sariling konsepto ng kaligtasan, ang crossless Christianity, ang crownless Christ, at ang unholy heaven.